Kaliwahu. Tapos sa may itim na gate, sagot ko. Inayos ko na ang gamit ko, pati na rin ang paper bag na bitbit ko. Saktong pagsara ko sa zipper ng bag ko, ay ang paghinto naman ng taxi sa harap ng bahay namin. Patay ang ilaw sa labas ng bahay, pero napuna kong nakabukas na ang mga kurtina sa full glass window. Nakauwi na nga talaga si Allen. 6:00 pa lang pero nasa bahay na siya. Nagbayad na ako sa taxi driver, at nagtuloy-tuloy nang pumasok sa loob ng gate. San ka galing? Napatigil ako. Kinabahan ako bigla. Pero hindi na katulad ng kaba na nararamdaman ko dati kapag nahuhuli niya ako. Sinilip ko siya na kasalukuyang nakaupo sa porch swing. Magkakross ang mga kamay at tila inip na naghihintay. Kahit na walang ilaw ay kitang-kita ko pa rin ang talas ng mga tingin niya sa akin. Tumatagos. As usual, galit na naman siya. Nagkibit-balikat na lang ako at dumiretso na papasok sa loob ng bahay. Pero napatigil din ako dahil ang bilis niyang nakasunod at hinigit niya pa ako sa siko. I'm asking you, Vanessa. Saan ka galing? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Didn't I tell you to stay here? Kalmado naman ang pagkakasabi niya, pero nandoon pa rin ang awtoridad sa tono ng pananalita niya. Ang talas pa rin ng tingin niya sa akin. Pero hindi ako nagpatinag. Nakipagtagisan din ako ng titig sa kanya. Bakit ikaw umaalis ka at pinupuntahan ang gusto mong puntahan? Bakit ako bawal? Diin ko sabay bawi sa braso ko. Tinalikuran ko na siya. Ayoko na kasing makipag-away. Nakakapagod. Araw-araw na lang. Initsa ko ang bag ko sa sopa, nilapag ang bitbit kong paper bag sa mesa, at dumiretso sa kusina. Nakakatuyo ng lalamunan yung salubong niya sa akin. Nagsasalin ako ng tubig sa baso nang maramdaman kong nasa likuran ko siya. Hindi na ako kumibo at tumuloy lang sa pag-inom. Could you at least tell me kung saan ka nagpunta? Malambot na pahayag niya. Aba himala, biglang bumait ang boses niya. Hindi naman ako sumagot kaagad. Tinapon ko ang natitirang laman ng baso sa lababo, at tinungkod ang magkabilang kamay ko roon. Nagkita lang kay ni Leila, tipid na sagot ko. Bakit hindi mo na lang siya pinapunta rito? Tiningnan ko siya sa gilid ko. And gave him a bored look. Dito na naman. Sarkastikong saad ko. Gusto ko ring lumabas, Allen. Gusto kong pumasyal. Ayoko na rito. Ilang linggo akong mag-isa rito sa loob ng bahay. Daig ko pa nga ang preso. Wala akong ibang nakikita, wala akong nakakausap. Kasi nga 'di ba, hindi ka umuwi. Pilosopo na akong pilosopo, pero wala na akong pakialam. Tatalikuran ko na sana ulit siya pero nahuli na naman niya ang isa kong siko. Napatingin na lang ako sa kamay niya na nakahawak sa akin. Bunny, stop acting like this. Kausapin mo naman ako ng maayos. Hindi ko na kaya. I already explained everything to you. Nagsorry na ako. Tama na, pwede ba? Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Hindi ko na naintindihan kung anong sinabi niya. Nakatitig lang kasi ako sa relo na nakasuot sa palso niya. Namanhid bigla ang buo kong katawan. Lalo na ang mga kamay ko. Nagkita kayo. Uses ako nang hindi tinatanggal ang pagkakatitig sa relo niya. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit tinanong ko pa, obvious naman. Suot niya na nga yung relo diba? Agad naman siyang napatingin sa palso niya. Nang napagtanto niya kung anong tinutukoy ko ay mabilis siyang bumitiw mula sa pagkakapit sa braso ko. Hinubad niya ang relo at ipinasok sa bulsa ng cotton pants niya. It took him seconds to answer back. Di dumaan siya sa opisina kanina. She just returned my watch. Umalis din naman siya kaagad, kunot noong paliwanag niya. Ewan ko, pero parang bigla akong nawalan ng lakas. Nanginginig ang kalamnan ko. Ano ba kasing meron sa relo na yun at kailangan pang ibalik? God. Kayang-kayang bumili ng asawa ko ng kahit na ilang relo kung gugustuhin niya. Hindi ba yun alam ng babaeng yun? Okay fine, mabait nga kasi siya kaya niya gustong ibalik ang gamit na naiwan sa bahay niya. What the hell? May asawa na nga yung tao eh. Hindi ba talaga siya marunong makiramdam? Hindi niya ba alam yung salitang respeto? Pakiramdam ko kasi gumagawa lang siya ng dahilan para makita si Allen eh. Tiningnan ko lang ang asawa ko ng diretso sa mga mata, tapos tuluyan ko na siyang tinalikuran. Hinawakan niya pa nga ulit ako sa braso, pero inis na akong tumanggi. Ayoko nang makipagtalo. Ayoko nang pag-usapan na naman yung lintek na relo na yan at yung ex niya. Sawang-sawa na ako. Kumuha na lang ako ng malilinis na pinggan at kubyertos, at dinala sa hapagkainan. Nawawala na naman ako sa sarili. Parang sumama bigla ang pakiramdam ko. Pagkakuha ko ng mga baso, naramdaman kong nakabuntot na naman siya sa akin. Hindi ko na lang pinansin. Patuloy lang ako sa paglabas mula sa paper bag ng mga pagkain na binili ko sa restaurant na kinainan namin ni Leila kanina. Nag-take out na lang kasi ako dahil tinatamad akong magluto. Vanessa. Bigla niyang hinawakan ang mga kamay ko, dahilan para matigil ako sa ginagawa ko. Nagpaubaya na lang ako pero hindi ko siya nililinggan. Nakatulala lang ako. Binalik niya lang naman talaga yung relo ko. That's all. Hindi kami nag-usap ng matagal o ano, kung yun ang iniisip mo. I just said thank you then. Wala naman akong sinasabi ah. Maanghang na pagputol ko ng iangat ko ang tingin ko sa kanya. Hindi na nga ako nagsalita, di ba? Kitang-kita ko ang pagbabago sa reaksyon ng mukha niya. Tumapang ito. Umiwas na lang ako ng tingin dahil alam kong nauubusan na siya ng pasensya sa akin. Baka mamaya masigawan na naman ako. Bumantong hininga ako at binawi ang mga kamay ko na kapit niya. Umupo ka na. Maghahanda na ako, sabi ko na lang. Umalis ako para kumuha ng pitchel ng tubig. Pagkabalik ko, nakaupo na siya at panay ang paghilot sa gilid ng noo niya. Nilakasan ko ang pagkakalapag ko ng babasaging pitchel sa mesa.
Sinundi ako yun para makuha ang atensyon niya. Halata ko naman nagitla siya sa inasal ko, pero hindi naman na siya nagsalita pa. Sinalukan ko siya ng pagkain sa plato, bago ako umupo sa silya katapat ng kinauupuan niya. Hindi ako tumabi sa kanya katulad ng nakasanayan namin. I just watched him while he's seriously eating his dinner. Tahimik lang siya at dir-diretso sa pagsubo. Blunt ka ang ekspresyon ng mukha. Parang ang lalim-lalim ng iniisip niya dahil hindi niya pa napapansing hindi ako kumakain. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Ang init ng ulo ko. Naiinis ako sa kanya. Hindi na nga siya nagsasalita at nakikipagtaasan ng boses sa akin, pero naiinis pa rin ako. Ganoon ba talaga kapag paulit-ulit na nasasaktan? Mas umaangat ang pagkainis kaysa sa pagmamahal. Yun kasi ang nararamdaman ko ngayon. Nasasaktan ako. Nagseselos ako. Nahihirapan na ako. Basta hindi na ako masaya. Tapos, Allen. Sumilip siya sa akin pero hindi siya tumigil sa pagkain. I looked straight to his face. Humugot ako ng lakas ng loob. Maybe it's time for us to separate. Napatigil siya sa pagsubo. Para siyang binuhusan ng yelo. Walang gana niyang nilapag ang hawak niyang kutsara at tinidor sa ibabaw ng plato. Mabilis niyang pinunasan ng table napkin ang bibig niya, at walang habas iyong init siya sa mesa. Tumayo siya at umalis nang walang sinasabing kahit na isang salita. Napapikit na nga lang ako nang madiin ng daanan niya ako. Hindi ako nagsisisi sa sinabi ko. At wala rin akong balak na bawiin yun. Yun kasi talaga ang gusto kong mangyari. I want a separation. Ayoko na. Pagod na talaga ako. Marriage is not for us. It's not working. We, especially me, have tried really hard to keep this relationship alive. Pero hindi na talaga kaya. Lagi kaming nauuwi sa ganito. Bilang na bilang sa mga daliri ko kung ilang beses lang akong ngumiti simula nung ikasal came. I'm tired of all the hurt. Sa tinagal-tagal kong nagtiis, naghintay, umasa ngayon ko lang naramdaman na dapat na akong sumuko. Sinukli ko ang mga daliri ko sa buhok ko, at tumayo na rin mula sa pagkakaupo. Sinundan ko siya sa labas ng bahay. Nakaupo na naman siya sa porch swing. Ang layo ng tingin niya. Nakatungkod ang magkabilang siko niya sa mga tuhod, at ipinapaikot-ikot ang walang sinding stick ng sigarilyo sa mga daliri. Tinabihan ko siya. Ilang dangkal lang ang pagitan naming dalawa kaya rinig na rinig ko ang malalalim na paghinga niya. Hindi na niya kailangang magsalita pa. Ramdam ko naman na naapektuhan siya sa sinabi ko. Ilang minuto rin kaming nanatili na ganito. Nakaupo. Tahimik. Walang imak. Para kaming nagpapakiramdaman kung sinong unang magsasalita. Gamit ang peripheral vision ko, napupuno ko na nakatingin na siya sa akin, kaya tiningnan ko rin siya pabalik. Pero agad din akong umiwas. Sok, hindi ko kayang makita ang hitsura niya. I saw his worried face again. Ang lungkot ng mga kilay niya. It's my first time to see such pain and sadness in his eyes. Walang bahid ng galit. Purong lungkot. Is it that hard to forgive me, Van? I shut my eyes tight. Pati boses niya ang lungkot din. Ang bigat. Ibang-iba sa Allen na nakasanayan ko na laging galit at nakasigaw. Hindi mo pa rin ba tinatanggap ang paliwanag ko? Did I miss anything? Tell me. Hindi ko pa rin siya nililinggan. Ramdam ko kasing nakapako pa rin ang tingin niya sa akin. I inhaled, hindi lang naman kasi dahil doon eh. Marami pa. Patong-patong na, diin ko. Lagi na lang tayong may problema. Hindi na tayo naging masaya ng dir-diretso. Kahit anong pilit natin parang laging may humahadlang. Napapagod na ako sa paulit-ulit na ganito, sa paulit-ulit na sakit. I'm sure nararamdaman mo rin naman yun. Our marriage is rotten from the inside out, Allen. Wag na nating lokohin ang mga sarili natin. Umpisa pa lang, sira na tayo. Wag na nating ipagpilitan. Patuloy lang tayong masasaktan at mahihirapan eh. Dinahan-dahan ko ang pagsasalita para maintindihan niya. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Giit niya naman sa pinakamalungkot na tono ng boses niya. Napayuko na lang ako. Sok, ang hirap na nga, lalo pang nagiging mahirap. Akala mo ba ikaw lang ang nahihirapan? Dagdag niya, sabay tapon sa hawak niyang stick ng sigarilyo. Ako rin. Nahihirapan ako sa inaasta mo sa akin. I don't know what's happening to you. Bakit bigla kang nagkakaganyan? You're hurting me. At hindi ako sanay sa ganitong klase ng sakit. I'm fighting for this relationship, Van. Can't you fight with me? I no longer have the strength to do that. Pagod na ko. Diretsyong sagot ko. Napasuklay siya sa buhok niya. Tapos narinig ko siyang bamantong hininga. Do you really have to do this? Ganoon ba talaga kabigat ang ginawa ko? Tumingin ulit siya sa akin. Hindi ba ako pwedeng magkamali? I told you I just did that for the sake of our marriage. Nagsorry na ako. Nagpaliwanag na ako. Ano pa kulang? Tumangala ako sa langit, at lamasap ng hangin. Hindi niya talaga ako naiintindihan. Nawala na ata sa isip niya lahat ng hirap ko simula dati pa. Sa totoo lang, natatangahan na nga ako sa sarili ko. Kung bakit nga ba ngayon ko lang naisipan na iwanan siya. Dapat noong unang beses pa lang na pinagbuhatan niya ako ng kamay, umalis na ako. Kaya wag niyang sabihing hindi ako lumaban. Tumingin ka sa akin. Nagulat ako nang bigla niya akong iharap sa kanya. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata, pero umiwas ako. I said look at me. Marahan niyang hinigit ang baba ko kaya napatingin ulit ako sa kanya. Ayaw mo na ba sa akin? May bahid ng pag-aalala sa mga mata niya. Wala akong sinasabing ganyan. Then why are you asking for a separation? Dahil lang sa nagawa ko. Ang babaw nun. I need it. We need it. Lumayo ako sa pagkakapit niya.
Hindi ko siya kayang tingnan sa mga ganitong pagkakataon. Nakakaawa ang hitsura niya. Umuurong lang ang dila ko eh. Huminga ako ng malalim. Let us give ourselves a break, Allen, patuloy ko. Give me some time to repair myself. Unti-unti na kasing nababawasan ang pagmamahal ko sa'yo. At natatakot ako na baka isang araw magising na lang ako na hindi nakita mahal. At wala nang ibang laman tong puso ko kung di sakit. And I don't want that to happen, Allen. So please, hayaan mo kong isalbo yung natitirang pagmamahal ko para sa'yo. Let me find myself again. At ikaw din. Ayusin mo na rin kung anong dapat mong ayusin. Umiling-iling lang siya at minasahe ang ulo niya na para bang hindi niya kayang lunukan ang mga sinabi ko. I can't understand you, Van. Akala ko okay na tayo tapos stop. Magpahinga muna tayo. Tanging sabi ko. You think that would help? Tumanggo ako. Hanapin muna ulit natin ang mga sarili natin. We need space to think and look into things, Allen. Kailangan natin to. Hindi ko na kasi alam kung paano patatakbo ang relasyon natin. We're both torn inside. At wala akong nakikitang ibang paraan para maayos tayo kung hindi ang maghiwalay na muna. Yes, it will either make us or break us. Pero wala eh. Kaysa naman patuloy tayong magsama tapos ganito lang din ang eksena araw-araw. Lalalim lang ang sama ng loob natin sa isa't isa. Bumantong hininga siya. And then what? Nag-isip muna ako bago sumagot. And then? Kung maayos na natin ang mga sarili natin, then we will give our marriage another shot. Paano kung hindi natin maayos? Mabilis na tanong niya. Nilinggan ko siya sa gilid ko. I smiled bitterly. Then we will find a lawyer for annulment. Without mentioning any word, bigla siyang tumayo mula sa pagkakaupo sa swing. Tinungo niya ang maliit naming hardin, at namaywang. Tumangala pa siya sa langit na para bang nauubusan na siya ng gagawin at sasabihin. Ramdam kong nahihirapan siya. Hindi naman kasi mahirap basahin ang asawa ko. Alam ko pag galit siya, o pag problemado siya. Tumayo na lang din ako at sinundan siya. Ganyan ka pala talaga, mapait na sabi niya nang makalapit na ako sa kanya. Pagpagod ka na at ayaw mo na, sumusuko ka at iniiwan mo ko, dagdag niya. Napayuko na lang ako. Parang dati lang, di ba? You said I was cold and heartless, so you somehow left me and had a secret affair with my friend. At ngayon, eto. Pagod ka na naman. Sawa ka na naman. Kaya mangiiwan ka na naman. Naramdaman kong lumingon siya sa akin. Pero hindi ko pa rin inaangat ang mukha ko. Naiinis ako na nalulungkot na naiiyak. Bakit kahit na ako na nga ang nasasaktan, parang ako pa rin ang may kasalanan? Oh, ano pang isusumbat niya sa akin? Na ako nagawa niyang patawarin sa kasalanan ko noon, pero bakit siya hindi ko magawang patawarin? Sorry kung hindi ko nabibigay ang gusto mo, may hinanakit sa tono ng boses niya. Ito ang unang beses na narinig ko siya na ganito. Sorry kung hindi ko napapantayan ang mga expectations mo sa akin bilang asawa mo. Sorry din kung napapagod ka na, kung sinasaktan kita, at kahit kailan hindi kita napasaya. But don't give up. Because I'm doing my best, Vanessa. Hindi mo siguro nararamdaman, but I'm doing everything I can to keep our relationship breathing. Bumantong hininga na naman siya, at sinuklay ang buhok niya gamit ang mga daliri niya. Ganyan siya kapag hindi na niya alam ang gagawin niya. I could give you the space you're asking for, he continued. Gaano ba katagal ang gusto mo? 2 weeks. 3. Sorry, pero yun lang ang kaya kong ibigay. I can't give you the separation you want. Humiling ka na ng kahit na ano Vanessa, wag lang yun. Because to be honest, inangat niya ang baba ko at tinitigan ako ng diretso sa mga mata. I cannot afford to lose my wife. Pagkatapos nun, iniwan na niya ako at bumalik na siya sa loob ng bahay. Hindi ko na nagawang makapagsalita pa. Nanuot sa akin ang bawat salitang binitiwan niya. Nadurog ako, inaamin ko. Nag-uumapo ang emosyon sa mga salita niya. Pero hindi nun nabago ang desisyon ko. Hindi lang naman kasi to para sa akin lang. Para to sa aming dalawa. Ang totoo, hindi nakakapagod magmahal. Ang nakakapagod, yung paulit-ulit na sakit. Pinatay ko na ang gripo at pinahid ang basa kong mga kamay sa nakasabit na hand towel. Dinungaw ko ulit ang kwarto namin sa itaas. Kanina pa ako parang Tanji na silap ng silap. Anong oras na kasi pero hindi pa rin siya lumalabas. Gusto pa yatang malate sa trabaho. Hinubad ko na ang apron ko at inakyat ko na siya. Ang alam ko may meeting siya tuwing Martes. Ito yung araw na mas maaga siyang umaalis ng bahay. Ayaw na ayaw niya kasi na nalilate, lalo na't ang papa ko ang kamiting niya. Hindi niya naman siguro nakalimutan na Tuesday ngayon. Nakapagluto, nakapaghugas na ako at lahat-lahat, hindi pa rin siya bumabangon. Pagkabukas ko ng pinto ng kwarto, naroon siya't nakadapa sa kama. Nakatanday pa ang isang braso niya sa pahabang unan. Aba, tulog pa rin siya hanggang ngayon. Lumapit ako at tumayo sa gilid ng kama. He is playing with his wedding ring. Ipinapaikot-ikot niya iyon sa ibabaw ng unan gamit ang mga daliri niya. Kusang tumaas ang isang kilay ko. Tingnan mo to. Gising naman na pala, hindi pa bumabangon. Papasok ka ba? Malalit ka na sa meeting mo. Sabi ko na lang. Pero hindi siya kumibo. Parang hindi niya nga ako narinig eh. Nagbibingi-bingihan na naman siya. Hindi rin siya tumitingin sa akin. Nakatulala lang siya sa singsing niya. Ilang sandali ko pa siyang tiningnan at naghintay na sagutin niya ako, pero wala. Para siyang wala sa sarili. Nagkibit balikat na lang ako at tinungo na ulit ang pinto palabas. Nakahain na yung almusal sa baba. Pwede ka nang kumain kung gusto mo, paalala ko pa bago ako tuluyang lumabas ng kwarto.
Kumuha na lang ako ng lumang magazine mula sa rack at sumalampak ng upo sa pahabang sopa. Sinandal ko ang likod ko sa gilid at tinuwid ng higa ang mga binti ko. Pagkatapos ng nangyari kagabi, ganoon na siya. Wala sa sarili. Hindi na siya nagsasalita. Pagkaakyat ko sa kwarto namin, nakahiga na siya sa kama. Yakap-yakap niya lang yung unan. Naawa nga ako kasi alam kong hindi talaga siya nakatulog ng maayos kagabi. Nararamdaman ko kasing panay ang pagkilos niya habang nakahiga. Hindi ko na rin nabilang kung ilang beses siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Nagpupunta rin siya madalas sa CR. May isang beses nga na sobrang nagtagal siya sa loob. Kakatukan ko na nga dapat siya, kasi kinabahan na ako noon baka kung ano nang nangyari sa kanya. Eh hindi na kasi siya nagsasalita. Baka kung ano nang ginawa niya sa sarili niya. Kaso nang babangon pa lang ako, sakto namang lumabas na siya. Kaya natulog na lang ulit ako. Siya hindi talaga nakatulog. Kanina nga nung bumangon ako para magluto, naramdaman kong kumilos siya. So it's either gising na siya, o hindi pa siya nakakatulog. Kaya ngayon nangangalumata siya eh. Hindi ko naman siya masisisi. Masyado kaming naging emosyonal kagabi. Sa tingin ko walang mali sa desisyon ko. Para sa amin naman yun. Minsan sa buhay ng tao, darating at darating yung araw na aayaw ka na. Yung tipong, noong una kinakaya mo pa. Lumalaban ka pa. Pero dumadagdag yung bigat sa loob mo eh, hanggang sa sumabog ka na lang. Sa tingin ko ganoon yung nangyari sa akin. Hindi ko na kinaya. Noong ilang linggo na wala siya sa tabi ko, bawat pagpasok ng araw pakiramdam ko bumibigay ako. Gumigising ako na nag-e-expect na uuwi na siya. Pero sa pagtulog ko, wala pa ring alin na dumarating. Sa bawat araw na yon, unti-unti akong nawawalan ng gana. Hanggang sa eto na. Let's have breakfast. Hindi ko na malaya na nakatayo na pala siya sa harapan ng sopa. Hindi ko na lang pinahalata, pero nagulat ako. Mauna ka na. Hindi pa ako gutom. Totoo naman. Wala talaga ako sa mood kumain. Kanina pa akong umaga naduduwal. Kulang na yata ako sa pahinga dahil sa kakaisip ko. Hindi naman na siya umapila pa. Bigla na lang siyang umalis. Pumunta siya ng kusina. Wala na kong kibo at binalik ko na lang ang atensyon ko sa binabasa kong magazine. Ilang minuto ang lumipas nang bumalik ulit siya. Nagkunot ako ng noo nang makita ang bitbit niyang tray ng pagkain. Nilapag niya iyon sa salamin na center table at sa kanya inisad ang mga binti kong relax na nakahiga sa sopa para makaupo siya kaharap ko. You don't have to do that. Mag-ayos ka na. You're late already. Sabi ko nang hindi lumilingon. I won't leave for work with you like this. I look straight to him only to see his face so serious. Puno ng pag-aalala ang mga mata niya. Now, Bunny. I want you to eat. Nagsalok siya ng kanin at ulam, at tinapat ang kutsara sa harap ng bibig ko. Tiningnan ko lang yung sinusubo niya sa akin, sabay sabing, busog ako, Allen. You don't have to finish all, Van. Kahit konti lang. Pilit niya. Napairap ako nang hindi sinasadya. Nakukulitan kasi ako. Ewan ko ba ba't parang ang dali-dali kong may Rita ngayon. Hindi naman siya nagpatinag. Binalik niya ang katsarang may lamang kanin at kaunting ulam sa plato, at yung mushroom soup naman ang ipinilit niya sa akin. Nakulaitan na talaga ako. Sok, I said I'm not hungry. Single ko at tinabig ko pa yung katsarang nakatapat sa bibig ko. Kaso napalakas yata, hindi ko naman sinasadya. Natapon ko yung sabaw. Putji na naman, Vanessa. Napatuwid ako ng upo dahil tinaob niya yung tray dahilan para matapon lahat ng laman nun sa sahig. Pati yung bagong labas naming baso, basag. Bigla niya akong hinigit sa magkabilang balikat ko. Ang sakit. Nag-aapoy na naman sa galit ang mga mata niya. Ano pa bang gusto mo, ha? Ako sagad na ko ah. Ang sakit-sakit na. I'm losing my patience with you. Bakit ba kasi ang tigas mo? Uminit ang sulok ng mga mata ko. Sinigawan mo ako. Sinigawan mo na naman ako. Bumaon ang mga kuko niya sa balikat ko. Galit na siya. Pino-provoke mo kasi ako. FVCK. Can't you see, Vanessa? I'm doing everything to please you. Ano pa ba ha? Ano pa? Sa sobrang takot ko dahil sa lakas ng sigaw niya, tinakpan ko ang mukha ko at napahagulgol na ako ng iyak. Hindi ko na kaya. I'm starting to hate you, Allen. Hinanakit ko. Biglang lumaambot ang pagkakakapit niya sa mga balikat ko. Matagal bago siya nakapagsalita ulit. And no. That's not true. You're lying, right? Giit niya. No, I'm not. At mas lalong lumakas ang iyak ko. Gusto ko siyang tingnan, pero natatakot ako. I don't want to see his face. Alam kong galit siya sa sinabi ko. Baka sampilan na nga niya ako. And I swear that will hurt me more. Gusto ko nang umalis, tumakbo palayo, umakyat sa taas. Kahit saan na malayo sa kanya. Pero hindi ko magawa. Nanghihina ang mga tuhod ko. I bit my lower lip to try to stop my sobs, pero hindi naman nakatulong. Maghiwalay na lang kasi tayo, diin ko sa pagitan ng bawat iyak ko. Hindi ko naman inaasahan ang susunod niyang ginawa. I was expecting he would shout at me, or push me away, or grip my hair, pero hindi. Hinigit niya ako palapit sa kanya at niyakap niya ako. Sobrang higpit. Tinutulak ko siya palayo dahil parang mababali na ang mga buto ko sa higpit ng yakap niya, pero ayaw niyang bumitiw. Siniksik niya pa ang mukha niya sa leeg ko. Mas lalo akong naiyak sa ginawa niya. I tried to push him once again. Allen, hindi ako makahinga. Let go. Umiling lang siya sa leeg ko, at mas lalo niya pang hinigpitan ang yakap niya sa akin na para bang wala siyang pakialam kung malagutan ako ng hininga. Inangat ko na lang ang mukha ko para makakuha ng hangin. Mas lalo tuloy tumulo ang mga luha ko.
Allen, we're not double working, yutul-yutul na sabi ko. Parang awa mo na, pabayaan muna natin ang isa't isa. I don't want us to end up hurting each other. Hindi pa rin siya sumagot. Hinayla niya ang bewang ko padaikit sa kanya, he embraced me tighter. Mas mahigpit kaysa sa kanina. Sineksik niya ng maigi ang mukha niya sa leeg ko, at umiling na naman siya. Please. Allen. Naiinis ako kasi hindi siya nagsasalita. Hindi ako sanay na hindi siya lumalaban. Ang tahimik niya. Nakayakap lang siya sa akin, na para bang anytime mawawala na ako sa kanya. Ramdam na ramdam ko rin ang sunod-sunod na paghinga niya sa leeg ko. Like he can't breathe too dahil sa diin ng pagkakadikit ng mga dibdib namin. I could hear his heartbeats. Ang bilis. Para siyang kinakabahan. Naiyak na lang ulit ako. Nahihirapan na ako sa sitwasyon namin. Pareho na kaming nasasaktan. Ayokong dumating ang isang araw na parehas na lang kaming susuko dahil hindi na namin kinaya ang sakit. Bigla ko na lang naramdaman ang paghaplos niya sa likod ko. Pinapatahan niya yata ako dahil lumakas na naman ang mga hikbi ko. I'm so sorry, Van. He whispered against my neck. Don't hate me. Bawiin mo yung sinabi mo. I don't want to hear those words from you. It breaks my heart. Hindi na ako nakapagsalita. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Umiyak na lang ako. Kahit na pagod na ako sa kakaiyak. Hinagkan niya naman ang likuran ng ulo ko at inilalayan ako na magpahinga sa leeg niya. I was able to smell his manly scent na dulot ng paborito niyang shower gel. Kahit papano'y kumalma ako. Lalo na nang patuloy niyang hinahaplos ang likuran ko. We stayed like this, in each other's arms, for God knows how long. Hindi siya bumibitiw sa pagkakayakap sa akin. Hindi niya rin tinatanggal ang pagkakasiksik ng mukha niya sa leeg ko. Pakiramdam ko nga naubos na ang bango ko dahil sa kakaamoy niya. Hindi rin siya tumigil sa paghaplos sa ulo ko at sa likod ko, at sa pagpapatahan sa akin. He kept on saying, "Please stop crying now." And I don't know how it happened, pero pakiramdam ko unti-unting nawawala ang mga sakit na nararamdaman ko. Gumagaan ang pakiramdam ko. Kumakalma ako, hanggang sa ngayon na tumahan na ako at nagpapahinga na lang ako sa mga bisig niya. There's love in his arms. At yun ang nagalis ng lahat ng dinadala kong hirap. Naalala ko bigla kung gaano ko kamahal ang lalaking nakayakap sa akin ngayon. Kung anong pagtitiis at problema ang kinaya ko para lang maging maayos came. Yung lahat ng ginawa niya para sa akin. How I love this man. At kahit na ano pang sabihin ko, alam ko sa sarili ko na hindi ko naman talaga siya kayang mawala sa buhay ko. My husband is my blood. My life. Without him, I'm incomplete. Niyakap ko na siya pabalik. I'm sorry, Allen, pagsuko ko. Kalimutan mo na lang lahat ng sinabi ko. Hindi kasi ako nag-iisip. Sorry. Siguro, nalungkot lang talaga ako nung nawala ka kaya ako nagkakaganito. I didn't. Hindi ko natuloy ang mga sasabihin ko dahil bigla siyang kumalas sa pagkakayakap namin. He cupped my face and stared deep into my eyes. It's okay. Yun lang sinabi niya tapos bigla niyang siniil ang mga labi ko. Napanatag ang loob ko. We don't need words. A kiss is enough. Because right now, we know exactly what we feel. We can't bear to lose each other. Hindi namin kakayanin. Bakit nga ba kasi pinapahirapan pa namin ang mga sarili namin? I love him so much. At kahit hindi niya sabihin, at hindi niya gaanong pinaparamdam sa akin, I know he feels the same way. Hindi nga lang siguro kasing lalim ng nararamdaman ko para sa kanya. Gaya nga ng sabi niya, he's doing everything he can to keep our relationship breathing. And I think that's not just caring. That's love. I won't give up on him. I will fight. I will fight for us until I can't fight no more. Yun ang gagawin ko. He depended his kiss. Pumungay ang mga mata ko. I wanted to close them totally dahil gusto kong damdamin ng maigi ang halik niya. Pero mas pinili kong manatiling nakasilip dahil mas gusto kong nakikita ang reaksyon ng mukha niya habang nakahalik siya sa akin. His eyes were shut tight. Nakakunot din ang mga noo niya. He looked so fragile, very delicate. And I don't know if I like him this way. Pinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya, at mas diniinan ko ang halik namin. And I think that's the sign he's been waiting for. His lips started moving likang, biting my lower lip hanggang sa marahan na akong napangangadahilan para malaya niyang malero ang dila niya sa loob ko. I gripped a fistful of his hair, kasabay nun ay ang pagdalaw ng mga labi niya papunta sa tainga ko. He licked my earlobe, at doon na yata nagsimulang uminit ang pakiramdam ko. God, how I missed this. To feel this kind of warmth again. Ang init na tanging siya lang ang nakakapagbigay sa akin. Bumaba ang mga kamay niya sa kurbo ng bewang ko. Pinisil niya yon. I like it when he does that. Mas lalo ko tuloy siyang hinayla palapit sa akin. He then trailed kisses down to my neck. Tumangala ako para mas mabigyan siya ng daan. I could feel his warm, heavy breathing. His teeth nibbling my neck and leaving love's bites, his soft lips suckling my bare skin. This Shiwanti is killing me. Allen. I groaned, while leading his head down. I want to feel him more. As in more. At alam kong hindi niya ako tatanggihan. Kailan nga ba siya tumanggi sa mga ganitong bagay? He's always the one who initiates. And him hearing me moan. I know he can no longer stop himself. He likes it when I let out screams, wild noises of pleasure. Sinasabi niya yun palagi kapag nakikipagnig siya sa akin. He said no other moans can turn him on except mine. Hindi nga ako nagkamali. Maya-maya lang ay inalalayan na niya ako sa paghiga sa sopa, at pumaibabaw siya sa akin.
Medyo nabigla ako. Akala ko kasi iaakyat niya ako sa kwarto at sa kama namin to gagawin, pero hindi pala. Sa sopa talaga. Oh well, hindi na naman masyadong bago to. Dati, we ended up in the bathroom, minsan nga sa sink, o kaya sa kusina. Hinigit niya pababa ang liga ng puting t-shirt ko, showing off my bare shoulder. Sumunggab siya ng maiinit, mabibilis na halik sa parteng iyon. Kinagat ko ang ibabang labi ko dahil parang lumalakas yata ang mga pag-iyak ko sa pangalan niya. I then felt his right hand unbuttoning my shorts. Tagumpay niya namang nabuksan yun, and the next thing I felt. His fingers inside my lacy panties. Bibigay na sana ako sa ginagawa niya, kaso biglang may nag-vibrate sa bulsa ng cotton pants niya. Maya-maya lang ay nakarinig na ako ng cellphone na nagre-ring. Nung una hinayaan ko lang. Si Allen din kasi hindi naman din pinapansin. Abalang-abala siya sa ginagawa niya sa katawan ko. Kaso ayaw tumigil sa pag-ring. Nawawala tuloy ako sa concentration ko. Allen, marahan ko siyang tinulak palayo. Stop. Someone's calling you. Anunsyo ko pero hindi siya tumigil sa ginagawa niya. Binalik niya lang ang halik niya sa mga labi ko, para siguro hindi na ako makapagsalita ulit. I really wanted to continue what we've started, pero sadyang hindi ako mapakali. Ang ingay ng cellphone, tapos nag-vibrate pa. Hindi na talaga ako makapag-concentrate. Inilag ko na ang mukha ko at naghabol ng hininga, wait, answer it first. Baka importante eh. Alam kong nabitin siya dahil nag-sock siya. Pero anong magagawa ko? Ang kulit nung tumatawag sa kanya. Tsaka ko lang naalala na may trabaho nga pala siya ngayon, at hindi lang siya nakapasok. May meeting pa naman siya. Sinaman niya lang ako ng tingin saglit tapos dinukot na niya ang cellphone mula sa bulsa niya. Sinagot niya ang tawag ng hindi umaalis sa ibabaw ko. And that's something unusual. Dati-rati kasi lumalabas pa siya ng bahay o lumalayo sa akin pag may kausap siya sa cellphone. Hello. Yes, sir. Bati niya sa kabilang linya. Napatingin ako sa mukha niya. Sir, si Papa. Umiwas na ako at tumingin sa ibang direksyon. Lagot. Hinahanap na yata siya. Hindi ko na masyadong pinakinggan yung pag-uusap nila. Halata naman kasi sa reaksyon ni Allen na hindi maganda yung topic nila. Buong usapan kasing nakakunot ang noo niya at hindi na siya makatingin sa akin. Maya-maya lang ay binaba na niya ang tawag. Nilapag niya yung cellphone sa ibabaw ng center table. Then he took a deep breath. Si Papa. Paniguro ko. Tumanggo siya. Tapos hinaplos niya ang pisngi ko. I'm sorry. I have to leave for work. They badly need me in the meeting. They postponed it to 10 a.m. today para lang makahabol ako. Nakasimangot na palm niya. Napangiti na lang ako. Hey, it's fine. We could do this some other time. Sabi ko na nagpaningning sa mga mata niya. Hindi na talaga siya nagbago. Sabik pa rin. He then gave me a quick kiss on the lips. Sige na, tulak ko sa kanya. Go fix yourself. Ihahanda ko na ang almusal mo. No. You will take a shower with me, instead. Bigla siyang tumayo at hinailan niya ako. Ni hindi man lang niya ako pinasagot o pinag-isip man lang. Napaka-bossy talaga. Yun yata ang isang bagay na hindi na magbabago sa kanya. What he wants, he gets. Nauna akong lumabas ng shower room. Well, actually, tumakas ako. Si Allen kasi, gusto na namang humirit ng isa. Ayoko nga. Hinihintay na nga siya ng mga kamiting niya sa opisina, kung ano-ano pang gustong gawin at unahin. Okay lang sana kung nasa satisfy siya sa isang beses lang. Hindi naman. Hindi siya tumitigil hanggat hindi siya nakakaramdam ng pagod, o hanggat hindi ako umaayaw. Sumimple lang ako ng labas kanina. Hinintay ko munang magsabon siya ng mukha para hindi niya ako makita, at saka ako umalis. Sa kakamadali ko nga at saka sa tarantana rin, tuwalya yung nahablot ko imbis na yung silk robe ko. Ang hirap tuloy kumilos ngayon dahil nakatapis lang ako. Konting angat lang ng kamay ko, tiyak na mahuhubaran ako ng wala sa oras. Hinain ko na muna yung almusal niya sa mesa, bago ako bumalik sa sala para linisin yung nabasag niyang baso kanina at natapon na mga pagkain. Sok, akala ko pa naman yung lampshade na yung huling bagay na mababasag niya. Hindi pa rin pala. Heto't nabawasan na naman kami ng isang baso. Kung hindi niya maaayos ang ugali niyang yon, hindi na ako magtataka kung isang araw, sopa na lang ang natirang gamit sa bahay namin, dahil nasira na niyang lahat. Halos patapos na ako sa pagliligpit ng namalayan kung umilo ang cellphone ni Allen na nakapatong sa center table. Sinilip ko ang kwarto namin sa itaas, bago ko muling ibinalik ang tingin ko sa cellphone. Nagsimula na naman akong kabahan. Ewan ko ba, pero simula kasi noong nangyari sa email, palagi na akong napaparanoid pag naririnig kong tumutunog yung phone niya. Parang natatakot kasi ako. Ngayon alam ko na kung anong nararamdaman niya kapag may nagtitext sa akin, tapos malalaman niyang si Zian pa. Nakakasira nga naman talaga ng bait. Ipinatong ko na muna yung tray na may lamang mga bubog sa ibabaw ng center table, at saka ko inabot yung phone niya para basahin kung sino yung nag-text sa kanya. The message was from Rex. Kung hindi ako nagkakamali, he's one of my husband's college friends. Medyo nakahinga na ako ng maluwag. Mabutit galing sa lalaki. Akala ko kay Lauren na naman eh. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa babaeng yun pag hindi pa siya tumigil sa kakakontak sa asawa ko. I was about to return the phone sa kaninang kinalalagyan nito, pero bigla akong nagdalawang isip. Wala naman na akong dapat ipagduda dahil hindi galing sa babae yung text, kaso ewan ko. Umaatake na naman ang woman's instinct ko. The next thing I know, nabuksan ko na yung message. Allen. Lauren will be flying back to Madrid in few days. Reunion daw muna. 4 p.m. mamaya sa Spiral. Ano?
Namanhid bigla ang mga kamay ko. Matagal ko pang tinitigan yung text bago ako tuluyang natauhan. Puny 3T4. Magkikita na naman sila. Halos pabato kong ibinalik yung cellphone sa ibabaw ng center table, bago ko tinungo ang kusina para uminom ng tubig. Sinandal ko ang likuran ko sa frigider. I then shut my eyes tight. Pinipigilan kong uminit ang ulo ko, pero leche talaga eh. Ano bang gusto ng Lauren na yun? Kung aalis siya, edi umalis siya. Bakit kailangan pang may reunion? Hindi pa ba sapat na nakasama niya ang asawa ko ng 2 linggo? At dinaanan pa niya sa opisina para lang magbalik ng relo. Okay fine, naiintindihan ko na they're both from the same set of friends, at magkaibigan naman talaga sila bago sila naging magnobyo. Pero seriously, kailangan pa bang isama si Allen sa mga reunion na yan? Akala ko si Lauren lang ang insensitive eh. Hindi pala. Pati mga kaibigan nila. Hindi marunong lumugar. Alam na ngang may asawa yung tao. Tapos iimbitahin pa sa despedida ng ex niya. Tama ba naman yun? Nakakakulo ng dugo. Bigla ko na lang narinig ang mga yabag ng paa ni Allen pababa ng hagdan. Sinilip ko siya habang paupaw siya sa sopa para siguro magsuot ng sapatos. He's already wearing his office attire, slacks and long sleeves. Sup. Napahilot na ako sa gilid ng noo ko. And now what? He's leaving for work. Trabaho lang ang pupuntahan niya, Vanessa. Trabaho lang. Pero shitty. I can't help myself but to get paranoid. Mamayang 4:00 ang reunion nila kasama si Lauren. Papaano kung nabasa niya yung text at pumunta nga siya doon? Magkikita na naman sila. Damn. Bakit nga ba kasi hindi pumasok sa isip ko na buharin yung text? Eh di sana hindi ako na memorable ngayon. Nil-iPad ko ang tingin ko sa orasan na nakasabit. It's already 8:15. His meeting is at 10 a.m. Nagsabi na siya kay Papa na hahabol siya sa meeting. He can't back out now. Pero anong gagawin ko, sa natatakot ako. O napa-paranoid, I think that's the right term. I do trust Allen. Pero paano pag mali pala ako? What if they forced my husband to come to Spiral? Hindi ko alam kung ano na namang mararamdaman ko pag nangyari yon. Hindi ko siya kayang makita na may kasamang ibang babae. Especially his ex. And I think that's the reason why I can't let go of him. Kasi alam kong masasaktan pa rin ako kapag nalaman kong nakuha siya ng iba. Hindi ko ma-imagine na may ibang nagmamahal sa kanya, na may ibang nag-aalaga sa kanya, na may ibang nakikipagsiping sa kanya. Gusto ko ako lang. Allen is only for me. He's under my property. Selfish na kung selfish. Pero ganun naman talaga. Humugat ako ng lakas ng loob at pinuntahan ko siya sa sala. Bahala na. Magalit na siya sa akin, o si Papa, o yung mga kamiting niya, wala na akong pakialam. Basta hindi ako papayag na umalis siya ng bahay ngayon. Dito lang siya. I need to make sure na hindi sila magkikita ng babaeng yun. Allen. Pagtawag ko nang makaharap na ako sa sopa na kinauupuan niya. Tumigil naman siya sa pagsusuot ng sapatos, at inangat ang mukha niya para makita ako. Yes. Pwede bang wag ka nang pumasok? Dito ka na lang. Diretsong sabi ko. Pansin kong nabigla siya sa pakiusap ko. Sok, sino nga naman ba kasing hindi mabibigla? Kanina ako itong nagsabing magayos na siya at pumasok, tapos ngayon biglang ayaw ko na. Pero alam ko namang papayag siya sa hiling ko eh. Gusto niyang bumawi sa akin, di ba? Gustong niyang magbati na kami ng tuluyan, di ba? Pues, dapat pumayag siya. He just made a half smirk, at muling yumuko para ayusin yung sapatos niya. I can't, Bunny. Your dad is waiting for me in the office. Bumagsak ang mga balikat ko. Tinanggihan niya ako. Could you just tell them to reschedule your meeting tomorrow? O sa susunod na araw? O sa 1 linggo? Pagpilit ko. Inangat niya ulit ang mukha niya at tiningnan ako. Magkasalubong na ang mga kilay niya. Nakukulitin na to sa akin, sigurado ako. Why? Is there a problem, Vanessa? Seryosong tanong niya. I looked to my left. Wala naman. I just want you to stay here. Antong hininga siya. Hindi nga pwede. Uuwi na lang ako ng maaga mamaya kung gusto mo. Giga ano kaga? Matagal bago siya nakasagot. Nag-isip pa marahil. I'll try to be here at 6 p.m. 6. Hindi ba pwedeng mas maaga? Like 3 p.m. Pagdadiman ko, pero sinaman niya lang ako ng tingin, sabay umiling-iling. That's not possible, Van. Naiinis ako, Sok. Kulang na lang iPad ko ang paa ko rito na parang batang nagmumakmak eh. Ayoko nga siyang umalis. Bakit ba hindi niya na lang maintindihan yun? Akmang tatayo na siya, at leche, wala na akong ibang naiisip na paraan kung hindi ito. Ayaw niyang makuha sa pakiusap ha. Pues, sa gagawin ko, alam kong hindi siya makakahindi. Stay here, Allen. Vanessa, isa. Ang kulit mo. Hindi ko siya pinatapos. Mabilis kong hinayla ang tuwalyang nakatapi sa katawan ko at hinayaan iyong bumagsak sa sahig, revealing me in my full nakedness. Nang laki ang mga mata niya. Halatang nagulat siya dahil ito ang unang beses na ako mismo ang nag-alay ng katawan sa kanya. Desperada na kong desperada, pero kung ito lang ang tanging paraan para hindi siya umalis ng bahay at mapigilan ko ang pagkikita nila ng ex niya, I'll do it. Take me all day, Allen. Bigla itong ngumiti ng pilyo. All day. Napalunok ako. Wait, all day. Did I just say that? Shitty, wrong choice of words. Pero sige, okay lang. As long as he says yes to me. Tumanggo na lang ako bilang sagot sa tanong niya. Sinandal niya naman bigla ang likuran niya sa sopa, at kinross pa ang mga braso niya na para bang relax na relax siya. Okay. Show me what you've got.
Pil yung utos niya. Napasubo yata ako. But there's no turning back now. Nakahab 4D na ako eh. Hindi naman pwedeng magbihis pa ako at mag-back out. Ginasto ko to, paninindigan ko. Kung 4 and 0 nanograms ako paarap sa kanya with my L3 jizz spray, 3 added apart. Bahagya akong yumuko at sinimulang halikan ang gilid ng labi niya. Naramdaman kong napatuwid siya ng upo. Hinaplos niya ang magkabilang gilid ng bewang ko, at pinisili yon. Pakiramdam ko tuloy na buhay na lahat ng dugo sa katawan ko. My lips then journeyed down to his neck. Shitty. Van. He moaned my name. That means I'm doing it right. So I dug my teeth on his soft neck. He smelled clean dahil galing siya sa Palaygo. I smisik 3D him on that part while slowly unbuttoning his long sleeve polo. I actually wanted to tease him first. Pero mukhang hindi niya yata kayang tiisin ang kabagalan ko. Tinulungan na niya ako sa pagtanggal sa mga butones, at sa isang iglap lang ay nahubad na niya ang polo niya. He quickly cupped my face, and kissed me wild, hot kisses. Parang gusto na nga niyang burahin ang buong bibig ko sa diin, at bilis ng mga halik niya. Hindi ko masabayan kaya umiwas ako para sana maghabol ng hininga. Pero ang bilis niyang nahabol ang bibig ko. Hinigpitan niya ang pagkakakapit sa mukha ko. Hindi na nga ako makahinga. Nawawala na rin ako ng balanse dahil nanghihina na ang kalamnan ko. May balak yata siyang patayin ako eh. Sa wakas at nagsawa na rin siya sa labi ko. His kisses then made their way down to my collarbone. I felt his right hand gripping my burr 34 stone, while his other hand is squeezing my waist. Maya-maya lang ay pumalit na ang bibig niya sa kanang kamay niya. Nakagat ko ang ibabang labi ko para pigilan sana ang mga daing ko. But he smickle 3D it so hard na hindi ko na mapigilan ang sarili ko at napalakas na ang mga ungol ko. Para na akong mauubusan ng hininga. Napayakap na lang ako sa ulo niya. Shitty. Siya dapat ang bibigay sa gagawin ko, pero bakit kabaligtaran yata ang nangyayari ngayon? Balot na ng init at kuryente ang buong katawan ko. And there's no way to stop myself. Tuluyan na akong nawala sa sarili. Hindi ko na namalayan ang bilis ng mga pangyayari. Basta ang alam ko parehas na kaming nakahiga ngayon sa sopa. Wala na rin siyang suot na damit. I could perfectly feel the heat of his body dahil nagsisiksikan kami rito sa pahabang sopa. Nakatagilid ako, katapat ng sandalan, at siya naman ay nakayakap mula sa likuran ko. Maling galaw lang namin, tiyak na laglag siya sa sahig. He keeps on sock 1 nanogram, lick 1 nanogram, kissing my neck. Kanina pa siya ganyan. Hindi na niya tinigilan ang leeg ko. Ang isang kamay niya ay nakapulupot sa akin, samantalang ang isa naman ay naglalakbay sa iba't ibang parte ng katawan ko. Bumaba ang kamay niya sa pangupo ko. Pinisil niya iyon at marahang pinalo na parang nanggigigil. He then raised my L3 feet leg, and in one swift motion, he took me from behind. God. Nong 0L ko ng malakas ang pangalan niya. Why yes, that's it Van. M0 and louder. He ordered in a husky voice and started slamming himself so hard on me. Natarante na ako. Hindi ko na alam kung saan ako kakapit kung sa sopa ba, o sa kamay niya, o sa dibdib ko. Then I ended up reaching for the back of his head. I gripped his hair while he keeps on ramming into me. Oh God, Allen. Nasaran na yata ako ng bait dahil sa ginagawa niyang pagpapala sa akin. He thrusted harder, deeper, and faster. As in so fast, that even our sofa is rocking wild with us. Josko, hindi nga siya nakabasag ng gamit, nakawasak naman siya ng sopa. Wala na talagang matitirang gamit sa amin nito. Muli niyang pinalo ang pangupo ko at mas lalo niya pang binilisan ang ginagawa niya. Humigpit ang pagkakasabunot ko sa kanya. Slow down, Allen. Pakiusap ko dahil napapagod na ako. At nasasaktan na ako. May kakaibang nangyayari sa dibdib ko. Parang nahihirapan akong huminga na ewan. But as usual, my great husband didn't listen. He pounded more faster, and deeper, almost reaching my barriers. Umalangaw ang mga daing at ungol namin sa buong bahay. Actually, yun na lang ang naririnig ko bukod sa malalalim na paghinga namin. We're exchanging wild noises of S3X. His hand reached for one hip of my burr 34 sta. He squeezed it dahilan para mapatingala ako kaya mas naisiksik niya ng maigi ang mukha niya sa pawis kong leeg. Why your burr 34 sta seemed bigger now, hinihingal na aniya habang hinihimas ang hinaharap ko. Are you taking some drug or something? Umiling ako. And no, I'm not. Then why is this so? Dati sakto lang sa kamay ko. I don't know. Napakagat ako sa labi ko. Seriously, Allen. Tinatanong mo ako ng ganito sa gitna ng ginagawa natin. How could I answer well if you keep on slamming yourself on me? Frybake. I'm so near, Vanessa. He groaned against my neck. This is your fault. Napapikit na lang ako ng madiin as his pumps get really wilder, and faster. And faster. Van. And here he is crying my name as we reached the heavens. Hingal na hingal kami parehas. It was a nerve-wracking climb for X. He had my entire body trembled. God, how I missed this. The feeling of satisfaction. He withdraws and buried his face on my nape. Dinaikit niya ang katawan niya sa akin at niyakap ang bewang ko. Hingal na hingal siya, at pawis na pawis. Kung sa bagay, ako nga na nakasteady lang hiningal, siya pa kaya. He was the one who did all the work. That was so great, Van. Puri niya. Napangiti na lang ako sa loob-loob ko. Gusto ko sanang sumagot kaso bigla akong inantok. Bumibigat na ang mga talukap ko. Sok Van. Wag mo kong tulugan.
Pinilit kong imulat ang isa kong mata. Parang sa saglit na minutong hindi kami nagsalita nakaidlip na ako. Hindi ako tulog, pagsisinungaling ko na lang. Hinigpitan niya ang pagkakayakap niya mula sa likuran ko. Pansin ko lang, kanina niya pa ako ayaw bitiwan. Lagi siyang nakalingkis. Nakakapagtaka. He has never been this showy before. Lumipat ang isang kamay niya sa tiyan ko. Hinaplos niya ang parteng yun. Vanny, bakit ang tagal magkalaman nito? Pumungay ang mga mata ko. Ano? Inaantok na talaga ako, hindi ko na naiintindihan yung mga sinasabi niya. Basta nararamdaman ko lang, nakahaplos siya sa tiyan ko. I want to have a baby, Van. At sineksik niya ang mukha niya sa leeg ko. Ang init ng hininga niya. A little you. Or a little me. Or both. He whispered huskily. Napangiti ako ng malapad. Who would have thought this tough guy knows how to be sweet? Malaki na talaga ang ipinagbago niya. Hindi ko tuloy maiwasang hindi kiligin. Para na naman akong teenager. Hindi ko lang kasi talaga inaasahang lalabas ang mga yon sa bibig niya. Sa halos 2 taon namin bilang mag-asawa, ngayon ko lang yata narinig na gusto niyang magkaanak came. Baby. Of course. Syempre gusto ko rin. I want to be the mother of his children. Pangarap ko yun. Gusto kong bumuo ng pamilya. Malaking pamilya. Siguro pag dumating ang araw na yon, tuluyan na kaming magiging masaya. I can't wait. Hinaplos ko ang kamay niya na nakapatong pa rin sa tiyan ko. Hindi ko na nagawang sumagot. Inaantok na kasi talaga ako. Pinipilit ko na nga lang makinig at magsalita kahit papaano. Baka kasi magalit siya sa akin pag dind mo ko siya. Ewan ko ba kung bakit parang ang bilis ko mapagod ngayong mga linggong to. Mahina na yata ang resistensya ko. Baka kailangan ko nang uminom ng vitamins. Inabot ko ang likuran ng ulo niya at mas sinubsob ko ang mukha niya sa leeg ko. He sucked my sensitive skin, leaving me kiss marks. Napahikab ako, hindi ko napigilan. I'm sleepy, Allen. Could we rest for a while? Palom ko dahil hindi ko na talaga kaya. Baka makatulog na ako ng tuluyan. Mainas lang siya. No, tanggi niya. You said all day, remember? I want another one, Van. And then we'll rest. Gusto kong matawa sa kanya. Grabe, hindi niya talaga nakalimutan yung sinabi ko. Oo nga, sabi ko all day, pero wala akong sinabing sunod-sunod. Saglit kaming natahimik. Pero maya-maya lang ay nagsalita na naman siya. Inaantok ka ba talaga? Tumanggaw na lang ako. He then took a deep breath. Fine. I will let you rest. Kimi akong napangiti. Mabuti naman at pumayag. I love you, Allen. I murmured. Humigpit ang yakap niya at hinalikan niya ako sa leeg. Sumagot pa yata siya pero hindi ko na naintindihan kung anong sinabi niya. Tuluyan nang bumagsak ang mga mata ko. Nagising ako nang marinig kung may nagdo-doorbell sa labas. Mabilis kong iminulat ang mga mata ko at sinilip ang orasan na nakasabit malapit sa bintana. 1:00 na. Ang tagal naming nakatulog. Ni hindi na Kim nakakain ng tanghalian Pero okay lang. At least hindi bulilyaso ang plano ko. Napigilan ko ang asawa ko na umalis ng bahay. Dahan-dahan na akong umikot sa kabilang gilid ko. Ang sakit ng buo kong katawan. Nangangalay ang mga kamay ko. Naipit marahil dahil hindi kami nagiba ng pwesto ni Allen. Kung anong pwesto namin bago ako nakatulog, ganito pa rin ngayon. Muling tumunog ang doorbell. Sok, istorbo yun. Marahan kong inalis ang braso ni Allen na nakayakap sa bewang ko, at hinay-hinay akong bumangon mula sa sopa para hindi siya magising. Ang sarap kasi ng tulog niya Parang bata, ang inosente ng mukha. Halatang pagod na pagod. Sinuot ko na lang yung polo niya at saka ako lumabas ng bahay. I saw a silver car, and a lady in dress behind our gate. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Kinabahan ako. I know it's not Layla. Dahil kung ang pinsan ko yon, hindi na yun magdo-doorbell. Didiretso na lang yun ng pasok sa loob ng bahay. Binuksan ko na ang gate, at halos kumulo ang dugo ko nang makita kung sino yung nakatayo roon. P*** talaga. Pinigilan ko na nga ang asawa ko na makapunta sa reunion nyo, heto ka namat pumunta pa talaga mismo rito. Seriously, what do you want, Lauren? Ano? Teka. Parang nabingi yata ako sa sinabi mo. Inimbitahan niya kayo sa kasal niya. Ano ka ba, Layla? Ang lakas ng boses mo. Sita ko na may kasama pang panini ko. Sorry. Bigla naman niyang hininaan ang boses niya. Pero seryoso. Inimbitahan niya kayo. Oo nga. Kakasabi ko lang, Hindi naman na siya sumagot pa. Bigla na lang siyang tumawa. Ang lakas pa, parang nangaasar. Private. Ang awkward nun. Bulalas niya, natatawa pa rin. O tapos, after ibigay yung invitation. Ano nang nangyari? Di umalis na siya. Tipid na sagot ko. Umalis na agad. Hindi nyo man lang pinapasok sa bahay nyo. Hindi mo inalok ng juice. O coffee. Ganon. Parang baliw tong si Layla. Sinaman ko nga ng tingin. Syempre hindi na. Ano ka ba naman? Bakit ko naman siya papapasukin sa bahay namin? Ano naman ang gagawin namin doon? Magkikwentuhan. At saka, isa pa. Napayuko ako. Ang kalat kaya sa sala namin. Nakakahiya.